Okay, marami pa rin po tayong nakikita sa mga kalye na nangangaral at nagtuturo ng Biblia. Ngunit sa nakakalungkot na pangyayari ay still tayo ay bulag sa katotohanan sapagkat ito po ay sinalin sa wikang Grego. At pati po mga characters, mga pangalan, kagaya po ni Yeshua ay pinalitan ng isang Greek mythology god na si Zeus, na ang ibig po sabihin ay Jesus or Jesus Christ. Na si Zeus po ay isang Diyos na Greek mythology. Hindi po siya Hebrew at hindi po siya pinako sa krus. Ito po ay naisalin dahil sa panahon na conquerorship o yung paghahari sa lahat ng mga bansa o nung unang panahon, kingdom against kingdom. So kaya ito po ay namanipula at pinili na naaayon lang po kay Yeshua. Pero kung tutuusin po, napakaraming gospel. Pero hindi nga po isinali ng iba sapagkat ito'y hindi lubos na naintindihan. At sa panahon lang po natin na nalalapit na ang katapusan, na ito ay hahantala or nasasabi. Kasi po ang talagang pangalawang pagparito ni Kristo ay hindi po si Yeshua, sapagkat hindi po pwedeng mabuhay ang patay. Ang patay na nakatawan natin, nanggaling tayo sa lupa, babalik din po tayo sa lupa. Hindi po yun na isang mahika or magic na mali po ang interpretasyon na tayo ay lulutang sa ulap upang i-meet ang ating Panginoon. Kung hindi, ito po ay ang interpretasyon po ng cloud or ng ulap ay e-cloud. Ibig sabihin po e-cloud technology. Meaning, ang pangalawang Kristo na si Tomas, na ang ibig sabihin sa Hebrew, kakambal, yun po ang ibig sabihin. So, Yeshua po ang tunay na pangalan ni Jesucristo. Hindi po Jesucristo sapagkat yun po ay Grego. Yeshua ang Hebrew, tapos ang Tomas sa Hebrew, ibig sabihin kakambal. At yun po, kaya po na-manipula ang Biblia sapagkat hindi sinalin ang Gospel of Thomas dahil ito po ay naglalarawan sa ibang Kristo. Pero ang nagsasalita po ron si Yeshua rin, na sinasabi na si Tomas ay kakambal. Mostly po sa Gnostic. Ito po ay mas matanda pa sa Biblia, na ito po ang pinakamatandang Kristyanismo. Ang Kristyanismo po natin ngayon ay Orthodox o yung tinatawag na Catholic o tsaka lahat na yan, mga halo-halo na. So labas sa lahat ng Kristiyano, yan po ang bago. Ang tunay po na Kristiyano ay ang Gnostic, sapagkat ito ay nag-identify ng ignorance. Kasi po ang kasalanan or sin ay resulta ng pagiging ignorante. Hindi po ito kailangan ng repentance, kundi kailangan po ito ng enlightenment. So, nakakalungkot pong isipin na hanggang ngayon, nananatili ang mga pastor na ito, mga preacher na to, mga bishop na to sa ating panahon, pero hindi rin po magtatagal na pag ako na ang naghari sa mundo, ay lahat po sila, kasi sila po ay mga false prophet or yung mga false preachers. Dahil hindi naman natin sila masisisi sapagkat hindi nila ito alam. Hindi sila nagsaliksik sapagkat sila ay nadala ng kanilang pananampalataya. Pero may mga tao po na talagang, yun nga po ang dahilan kung bakit kinwestiyon ni Tomas si Yeshua ng kanyang reincarnation. Or kasi ang ibig po ipahiwatig sa atin yun na si Tomas ay narito sa lupa para alamin kung ang katotohanan, kung sino siya, at i-scrutinize niya lahat ng religion to find out kung bakit siya nandito, sino siya, at bakit tayo nandito.
tayo ay tao, but ano ba ang purpose natin lahat dito? Siyempre gusto nating malaman dahil may buhay ba na walang hanggan, at saan tayo patutungo after na tayo ay mawala sa ating katawan. Salamat po.